sa pinakabagong namiminsala sa rice terraces. Pero hindi lang kiwet ang pinoproblema ni Mang Ronaldo sa kanyang palayan. Bukod kasi sa kiwet, patuloy pa rin ang pagdami ng iba pang namiminsala sa kanyang palayan. Una nang naging problema ang giant earthworms. 1990s, nang matuklasan ang giant earthworm o ulang sa rice terraces. Mula noon, unti-unti nang dumami ang ulang sa lugar at naminsala na sa palayan. Gaya ng kiwet, binubutas din ng giant earthworms ang lupa sa paghanap ng pagkain. Bukod sa rumurupok ang lupa sa rice terraces, naapektuhan din daw ang binhi ng palay dahil natatabunan ito ng lupa. Ito yung isa sa mga nagdudulot din ng pinsala dito sa rice terraces. Itong mga giant earthworms na ito, ginawa mo kung gaano sila kalalaki. Kung gaano sila kalaki doon sa regular na earthworm na nakikita natin sa backyard natin kapag nag-garden and all, siguro triple the size of them. Alam exactly kung paano napunta dito sa palayan itong mga earthworms na ito. Basta nakita na lang nila na continuous yung pagdami ng kanilang bilang. Bukod sa walang natural na predator ang mga giant earthworm, nakadadagdag pa sa kanilang pagdami ang mga nakatayong bahay malapit sa rice terraces. Ayun! Ang dami oh! So talaga may mga burrows na sila dyan. Sa mga moist, dark places kung saan sila nabubutas ng soil para i-aerate ito. Yun naman talaga yung natural na ginagawa nila. Sa ginawang pag-aaral ni Dr. Joshi sa giant earthworms sa Ifugao, galing din ito sa ibang lugar. It has been transported with the soil. We have seen that there is a lot of movement of the soil material from one location to another. That's why these giant earthworms, including other invasive earthworm species, are spreading all over the Ifugao rice terraces. Sa mga ganitong lugar, no, so may mga manukan, so yung mga feeds nila nalalaglag, cultivating also the soil. Doon din natin makikita yung madaming mga bulate na nakuha natin. Dito mismo sa area nito natin nakuha yun. Ang ibang magsasaka, pinapakain na lang ang giant earthworm sa mga alagang hayop. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang information dissemination ng Municipal Agriculture Office para matulungan ang mga magsasaka. We are having information drive during their quarterly assembly and during farmers meeting that we conduct and during trainings. We inform the farmers about those pests in the rice fields.